Bukod sa malakas na hangin at ulan tuwing may masamang panahon, delikado rin po ang pagtama ng kidlat. Sa Ilocos Norte, patay ang 2 sa 10 magsasakang tinamaan ng kidlat roon. May report si Rafi Tima. Pimuto ka kasi, sir. Halos nagsabi di jay kimat kang guruot, sir. Hindi pimuto ka kasi jay, natumba ka mamin. Hindi maalamin direct namin, sir. Tumakder kami. Hindi may isang kadwa kang graraipin sotihan na bimangon. Magtatanim lang sana si Mang Alexander ng palay kasama ang siyang pangkapwa magsasaka sa pasukin ng Ilocos Norte nang biglang bumuhos ang malakas na ulan. Nagsitakbuhan sila pero inabutan pa rin daw sila ng kidlat. Karamihan sa kanila nagtamo ng mga galos at sugat. Pero 2 ang binawian ng buhay. Anti ko bibig ko sir sa medyo lumitan ba si anti babati mata. Kuryente ka iti, di pa nagbusan. Ang kasla kasi pan nakakot sir. Ano kilom hindi nagsimatin? Gulpilat nga di napaadaak mo kanan siya. Sa takot na baka maulit ang insidente, hindi na raw muna sila babalik sa bukid. Eksaktong 1 linggo rin ang tamaan ng kidlat ang 2 lalaking magpinsan sa San Juan, Ilocos Sur. Binawian ng buhay ang isa sa kanila habang nangunguha ng damo para sana sa alagang hayop. Nasunog at naputol pa ang puno ng saging na malapit sa pinangyarihan ng insidente. Madalas nababalita ang mga panganib na dulot ng kidlat. Pero paano nga ba nabubuo ang mga ito? Pag meron ba tayong thunderstorm clouds, nagkakaroon ng mga charges yan, ng electrical charges yan dahil sa convection or yung pagbuo ng mga water particles natin. So nakikiskisan yan. Pag yung charge particles na yun, ini-equalize niya yung sarili niya, lumilipat siya sa mga lower charge or from positive to negative. Kaakibat ng kidlat ang malakas na hangin at ulan at sa lakas ng enerhiyang dala nito, hindi ito dapat na binabaliwala. Bago pa man dumating ang bagyo o malakas na ulan, siguruhin laging nakamonitor sa radyo o telebisyon ng magiging direksyon ng masamang panahon. Kung hindi naman importante ay huwag nang lumabas ng bahay. Sakaling namang abutan na sa labas ng bahay, sumilong sa mababang puno o bakod na walang bakal na parte. Iwasan din ang lugar na posibleng abutan ng baha. Isang indikasyon din daw kung malapit ng kumidlat ay kung mararamdaman na ang pagtaas ng mga balahibo. Sa ganitong sitwasyon, baluktutin ang katawan sa sahig. Ligtas naman daw hawakan o buhatin ng sinumang tinamaan ng kidlat, kaya siguruhing agad silang madala sa paggamutan. Rafi Tima, GMA News.